po natin, which is the hope of glory. Yan. Yung pag-asa natin na tatamasa po tayo ng kaluwalhatian ng Diyos pagdating ng araw kung tayo po'y sumusulong sa Panginoon. Dahil ito pong panahon po natin ngayon, sabi ko nga po sa inyo, is the great deceit day. Dahil malapit na po talaga na lumantad po talaga yung mga anti-Kristo at talagang buong puwersa po yan talagang pag lumabas po yan, marami po mga Kristiyano po talaga tatalikod po talaga sa kanilang pananampalataya. Kaya ngayon pa lamang po, ihanda po natin yung sarili natin para na sa ganun. Pagdating po ng mga panahon na yan, tayo po ay wala na po dito sa mundo ito, kundi nasa piling na po tayo ng Panginoon. The hope of glory. Paul, a mystery writer. Pag sinabing si Pablo ay nagkasulat po siya ng mga mahiwagang pangyayari o kaganapan mula sa ating Panginoong Jesucristo o sa ating kaligtasan. Kaya itong mga bagay na ito, ipapaliwanag po sa atin ang maliwanag po ito ng ating, nito pong si Pablo na ating apostol. The mystery of the times of the Gentiles. Alam nyo, ito po yung pinakamaganda na nangyari po sa buhay po ni Pablo. Marami po mga apostol, umabot sila ng mga Hudyo. Sila'y they become apostle to Christ Jesus for the Jews. Pero kakaiba po ito si Paul. Ito si Pablo naman po, tinawag siya ng Panginoong Jesucristo just to reach all the Gentiles. So alam natin, pag sinabi mga Hentil, ito po yung katulad po natin nung araw na walang pananampalataya sa Diyos, wala silang mga Diyos. Sabi po ng Roma chapter 11, verse 25, ito po yung hiwaga na ipinapahayag sa panahon ng mga Hentil. Mga kapatid, isang hiwaga ang nais ko malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga Hentil na lalapit sa Diyos. Okay, ganun din po ito, no? Kung pagpaliwanag po natin itong bagay na ito na nakasulat po sa Roma 11:25, ganito rin po sa atin. So, kung minsan kasi hindi natin nakikita na tayo po ay nagmamalaki sa Panginoon ng pagmamatigasan po natin ito. Kaya, kung minsan, inilalagay lang natin, we put Christ in one place, which is, ang akala po natin, hindi na po mawawala sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, titignan po natin dito sa hiwaga na ito, this mystery of the times of the Gentiles, kung anong kinalaman po dito sa atin. Katulad din po niyan. Kasi ang mga Hudyo po nung araw, nagmamalaki po sila sa mga apostol na marami po siguro sila parang hindi maiwan sa kanilang buhay. Kaya parang sinasabi nila, total sa amin naman ang kaligtasan. Kung alam po natin yung story na yun, total parang sa amin naman ang kaligtasan na ibinigay sa atin ng Diyos. But this time, ano ngayon yung pinatatrabaho sa kanya ni Jesus? To reach out all the Gentiles. So sa mga tuwid nito, para hindi po magmalaki yung mga Hudyo. Kaya tayo po mga Kristiyano, hindi rin po tayo pwedeng magmalaki na tayo po ay niligtas na ng Panginoon. Marami pong hiwaga na nakapaloob po dito. Pero bago po ang lahat, bumisik po muna kayo na po. Medyo umpisa pa naman po tayo mga kapatid sa Panginoon. At wala mo na pong pipigit na manamang. Maya-maya na po, pagkakakalagitnaan na pwede na po. Nagbibigay po ako ng signal. Pag sinabi ko ganyan, okay na, ganyan na po. Para makalusot man lang po yung kahit nakaprasong aral po sa buhay ko natin, mahalaga na po yun. Ano po? Kahit makalimang verse man lang po tayo dito, okay na po yun. Sige, basta ang importante yan, naintindihan natin na tayo po ay mayroong pag-asa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay? Wala pa po, hindi pa po tayo pumapasok doon sa sa pag-asa natin na mapabilang po sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya sabihin mo muna sa sarili mo, huwag ka muna matutulog. Kapit-kapitin mo muna yung sarili mo. Lalo na yung panahon na yan, Diyos ko po. Mahabaging Diyos, so kung muna kami patulugin lahat, sana may matirang kahit dalawa man lang. Kasi sabi ng Lord, 2 or 3 gathered together, nandun siya sa kalagitnaan. Sabihin mo sa katabi mo, maging candidate ka na matira na hindi tulog. Okay? Ayan. Balik po tayo dito. Marami po kasi yun, yung para mga Hudyo, natiwala sa sila, na sa kanila naman po yung kaligtasan. Kaya ngayon, inabot po ito si Jesus, ito po si Apostol Pablo para ma-reach po niya yung mga Gentiles, which is wala po talaga mga Diyos. And another mystery na isinulat po dito ni Pablo, the mystery of the age of grace. Yan. Isang bagay po ito na hindi rin alam
ng mga Hudyo ng mga kapanahunan, most especially in the Old Testament. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbabasa po tayo mula sa Old Testament hanggang sa New Testament para maunawaan po natin yung mga kapahayagan po sa Biblia. Romans chapter 16 verse 25. Pulihin ng Diyos sa makakapagpatibay sa inyong pananampalataya sa pamamagitan ng magandang balita tungkol kay Hesus Kristo na ipinangangaral ko. Ang magandang balitang iyan ay isang hiwagang nalihim sa loob ng mahabang panahon. Ang tagal po na hindi nalaman po ng mga Hudyo na mayroon po palang grace of God na tinatawag. At yan po yung napakamahiwaga po doon. During the Old Testament, they didn't know about the grace of God. Hindi nila alam sino ba ito magiging grace of God na ito, sino po ba yung magiging tagapagligtas natin. They didn't know that coming Messiah is Jesus Christ. Pero ngayon, nagsagana na po ng habag ng Diyos, sumagana na po yung grasya ng Diyos kasi kilala na po natin yung grace ng Lord, which is Christ Jesus. Amen. Okay, another mystery na isinulat ni Pablo, the mystery of the coming rapture. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 to 52. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo, hindi lahat tayo'y mamamatay, ngunit lahat tayo'y babaguhin sa isang sandali, sa isang mata, kasabay ng muling pag-ihip ng trumpeta, sapagkat ang pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay, babaguhin tayong lahat. So ito yung pinakamaganda na sinasabi ko sa inyo. If you are willing to stay in Christ Jesus, you may prepare. Kailangan na mag-i-prepare po natin yung sarili natin at huwag na natin paghinayangan yung mga bagay na meron tayo dito sa mundong ito. Kaya natanong ko nga po sa inyo ang inyong pag-asa po ba ay nasa Kristo? Yan. O baka nasa ibang bagay pa. Kaya nga ito mahirap po dito. Baka mamaya sa isang kisap mata, tayo nandito pa. Pero yung mga may pag-asa kay Kristo Jesus ay naipanig na. Yun ang babantayan po natin. At ito po ay napakamalaking hiwaga na isinulat po ni Pablo. Kaya nga, maliit po pa natin, baka mamaya itong oras na ito, yung mga talagang totoo ang puso sa Panginoon, biglang pagpikit natin ganyan, biglang wala na. Kaya nga, huwag mo nang pipikit po yung iba, no? Baka mamaya sa pagpikit mo, pagbilan mo, wala na po kami dito. Kaya wala po matutulog po muna. And that was a mystery of rapture. Yan. Okay, tuloy natin. But there is a great mystery of all. Ano po ba ito? The greatest mystery of all. Ano po ba ito? Una, a mystery hidden from Old Testament saint. Tinago po ito, nakatago po itong hiwaga na ito. At sabi po sa Colossians chapter 1 verse 26, sana masundan niyo po ito para nang sa ganun makuha po ng Diyos yung pag-asa ninyo ay mapunta sa Kanya. Colossians chapter 1 verse 26, ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon inihahayag na sa Kanyang mga hinirang. So sa madaling salita, ito ang mabigat po dito. Bawat sanin-lahi po nung araw, hindi nila natuklasan ito, itinago ito kahit nga sa book of Daniel. Sinabi po kay Daniel, hayaan mo munang nakasarado ang aklat sapagkat marami ang magtatangka na basahin ito at matuklasan ang mga nilalaman nito. Now, sa panahon din po natin ngayon, papalad tayo kasi it is already open to us by Christ Jesus. Kaya nga, ang problema nga lang po dito, hindi natin ginagawang pag-asa ito. At marami pa rin tao na hindi ang Diyos ang pag-asa nila sa buhay, hindi si Hesus Kristo ang pag-asa nila sa buhay, and they keep on relying into other things around us. So, napakadelikado po nito, kaya gising po tayo dito sa bagay nito. Para na sa ganon, tayo po ay nakaalam na po nitong hiwaga na ito, na dapat po sana ay maigrab natin ito at hindi na po natin mapakawalan. Ano po? Sabihin mo sa katabi mo, huwag mo nang ipapakawalan itong bagay na ito. Dahil ito kasi yung nakasalalay sa ating kaligtasan. Kaya kailangan po natin panghawakan ito. Another greatest mystery, the mystery of Christ within believers, the hope of glory. Ito na po yung sinasabi ko po sa inyo, na dapat po ang pag-asa po natin ay tatanggap tayo ng kalwalatian dahil sumasa atin sa Hesus Kristo. Ang tanong dito, sumasa atin po ba talaga sa Hesus Kristo?
Because He is our hope of glory, kailangan sumasa iyo si Yeso Cristo. Dapat nandito na sa buhay natin. Kaya dito po malimit na nagkakamali po o marami po yung pulong araw eh. Kasi tiwala po sila noon na talagang masasaksiyan po nila. Pero alam niyo po ba kung saan nagkulang po yung mga Hudyo? Hanap sila ng hanap pero hindi nila makita. Yung mga bagay na ipinapahayag sa kanila ng Diyos kasi nga matitigas ang ulo nila at marami po silang mga bagay na pinagkakabalahan sa buhay po nila. Kaya hindi nila natuklasan itong mahiwagang isinulat ng mga propeta po noong araw tungkol sa darating na kaligtasan. Kaya kailangan po ito sa ating bukas na, no? Alam na natin kung sino yung kaligtasan po natin. Kaya we must focus on this Messiah. Okay. Sabi po ng Colossus chapter 1 verse 27, niloob ng Diyos na inihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hipil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Dati, yung salvation is not for all of us. Hindi para sa atin yan. Pero napakabuti ng Panginoong Jesucristo dahil biniyayaan tayo. Imagine that, nandito ka ngayon, mayroon ka ng pag-asa ng kaluwalhatian na mapabilang mo sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, huwag na po tayo mamili eh. Pero there is a choices na nakalahat po sa atin. At mayroon po mga choice na hindi po natin dapat piliin. Meron po tayong tatlong choice dito na kung saan, pag tayo po ay nagkamali ng choice po dito, hindi po tayo tatanggap nito kaluwalhatian ng Diyos na ito. Kaya ang sinasabi ko nga po sa inyo, do not make wasted lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Kasi alam nyo, napakahalaga itong ginagawa natin sa Panginoon at huwag naman po sana masayang po ito kung nakapikit ang mata po natin sa mga bagay sa katotohanan. At dapat po na makita niyo po ito. Okay? Let's find out which choices you have in your life for your hope. Tingnan po natin. The three choices of hope. So, mamili po kayo dito o tignan natin sa pamumuhay natin kung ano po dito, which is your hope in this tree. These are common choices to the people about their hope. Now, unang-unang hope na pinili po ng maraming tao is the what we so-called false hope. Pag sinabing false hope ultimately make one miserable. So, ang ibig sabihin po nito, kapag ka nagkakaroon po tayo ng tinatawag na severely affected our spirit, that was also. Kung severely, kumbaga parang nagsasuffer po yung iyong espiritu doon sa iyong mga bagay na ginagawang pag-asa sa buhay, ibig sabihin po niya, it is also. Marami po sa atin ganyan. Maraming tao sa panahonan po natin, they still close their eyes into the true hope that given to us or offering to us by God. Ang dami po dito kino-offer sa atin ng Panginoon na magbibigay sa atin ng totoong pag-asa. Pero, ang pinipili po natin itong false hope, itong maling pag-asa na ito. At itong maling pag-asa na ito yung talagang nakaka-attract sa tao para nang sa ganon, hindi nila makita talaga yung katotohanan ng pag-asa para tayo po ay maligtas. Alam niyo po natin kung sino po yung gumagawa nito mga false hope na ito, no? Kaya nga marami po nadadaya po dito na sa pagkakakala po nila, ito yung dapat, ito yung tama na makapagbibigay po sa kanila ng kaligtasan o sinasabi natin magandang pamumuhay sa mundo ito. Tingnan po natin. Some people hope in money. Yan yung katalasan na nagiging false hope po ng tao. Kasi it is very attracted to the eye of many people. Nakaka-attract to. Labas ang pangalan po ng 1,000. Magtitwinkle-twinkle na agad yung mata mo eh. Kikislap na agad sa mata mo niya. Kahit na hindi kumikislap po yung 1,000, kikislap na yan. Kaya kung papansinin po natin this false hope, ito po yung nagpaladlag po dito sa pinatang mayaman. A rich young ruler came to Jesus. Nung lumapit siya kay Jesus, they wanted to have salvation. Gusto niya magkaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Pero anong sabi sa kanya ni Jesus? Kung babasahin po natin ito sa aklat po ng Marcos, Kabanata 10, talata 17 hanggang 27, mababasa po natin dito, nagtanong po siya kay Jesus, Panginoon, ano po bang dapat ko gawin para ko'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?
Sabi po sa kanya ni Jesus, sundin mo ang aking mga kautusan. Anong sabi po nitong binatang mayaman na ito? It is like with us. Sabi po nitong binatang mayaman, sa pagkabata ko pa lamang, sinusunod ko na ang kautusan. Pero ano sabi sa kanya ni Jesus? Kung gano'n, meron ka pang isang bagay na dapat gawin. Ano yung pinagawa sa kanya ni Jesus? Ipagbili mo lahat ng iyong ari-arian at ang pinagbilan ay ipamigay mo sa mga dukha. Alam niyo po ba yung naging response po dito binata na ito? Malungkot at tumalikod po siya kay Jesus. At umalis po siya. So kung mapapansin po natin dito, mayaman po kasi ito. Kaya nga binata mayaman, rich young ruler, ang naging hope niya, yung naging pag-asa niya sa buhay, yung kanyang kayamanan. Kaya nga sabi ng Lord, mahirap pagalian ng mga mayayaman, mas mabuti pa ang kamelyo, mas mabilis makapasok sa butas ng karayo. Now, kung mapapansin natin mga kapatid sa Panginoon, alam natin kasi pag mayaman po yan, hindi po talaga siya nakapokus sa mga bagay sa Panginoong Jesucristo. Marami pong focus yan. Marami po siya pinagkakaabalahan. Kaya nga, God hate our business. Lahat ng kabalahan ng tao ay kinaiinisan at kinabubuhian ng Panginoon kasi hindi niya makuha yung attention natin. Ang Diyos, kung alam po natin, madalas mo kumakalabing po sa atin yan at inaagaw ang ating attention. Like for example, makakakita ka ng mga nag-i-street preaching yan. Ang ibig sabihin yan, inaabot ka ng Diyos. O kaya naman makakabasa ka, halimbawa ng words of God sa isang poste, sa isang pader, o sa isang bahay, ang ibig sabihin yan, inaagaw yung attention mo. Pero mostly, maraming mga tao, they neglect itong mga bagay nito. Hindi po nila binibigyan ng pansin ito, kundi binabaliwala pa nila. Obviously, kung mapapansin natin, kahit tayo mag-church alam nila na mahalaga po yung services, yung ating pag-worship sa Panginoon, pero ini-stop lamang po nila because of their own soul. Kaya hindi nila napapansin, marami nga po sa mga tao po ngayon na kahit na mawala sila sa Panginoon o hindi po nila mataunlakan ng Panginoon sa buhay nila, with regards on their business, okay lang sa kanila. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mag-ingat po tayo dito sa tinatawag na also. We need to have our hope into Christ Jesus. Many are like Him, making money their God. Kaya kung mapapansin po natin ito, kung ibang po pera na ito na ating mga kinikita ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, nagiging Diyos na po siya sa atin. Whatever things you have in your hand, na nakakapagpalayo sa iyo sa Panginoon, it is also. Kaya nga lagi po natin i-check palagi yung ating sitwasyon sa buhay, sa pang-araw-araw, tignan natin kung ito po ang buhay natin na ito ay nananatiling nakalapit sa Panginoon. Pag tayo po yung lumalayo sa Panginoon, ibig sabihin yan, nagkakaroon tayo ng tinatawag na pulso. Nagkakaroon tayo ng ibang pag-asa sa buhay. Which is, iisa lang naman po talaga ang pag-asa natin Yung pag-asa natin ay na kay Kristo. Kaya nga, instead of serving God, they serve money to have it. They serve other things to have it. Kaya nga, makuha mo lamang yung isang bagay na kahit na ang Diyos, nakakalikuran natin sa buhay natin. That was so called a also. Amen. Kaya lagi po natin babantayan po yung sarili po natin. Sabi nga po dito ng Lucas chapter 18, verse 23, nalungkot ang lalaki na marinig iyon sapagkat siya'y napakayaman. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, kung simple lang ang buhay mo ngayon, pero nagiging active ka sa Panginoon, okay na yan. Magpasalamat ka na sa Panginoon dahil meron ka ng tinatawag na talagang word of the glory. Na yun yung masasabi natin na natin Kristo talaga yung pag-asa natin. We come into the end that Jesus made us a decision. At kaya lang po, ang tanong po dito, whom you choose? Ano yung pipiliin mo? Kaya nga ang Diyos po talaga pinapipili po tayo Kaya nga katulad po na makikita po natin sa marami pong Kristiyano po ngayon, mas pinipili nila o mas iniibig nila yung mga ibang bagay kaysa sa Panginoong Jesucristo. At doon po tayo mag-ingat sapagkat this is still the spirit of the deceiver. Na kahit na ng bagay na makakapagpalayo sa iyo sa Panginoon at masyado mo itong binibigyan ng atensyon sa buhay mo, it became a falsehood to you. Kaya ingat po tayo doon, mga kapatid sa Panginoon. Some people hope in their intellect or abilities. Isa pa po ito. Hindi lamang po sa pera, kundi sa karunungan. Kaya nga mga estudyante, kung mapapansin po natin, nagpapakadalubhasa po sila sa kanilang pag-aaral sa pag-aakala nilang ito yung kailangan po nila sa buhay.
I tell you one thing, kahit na mayroon ka nitong mga bagay nito, kahit na maabilidad ka sa buhay mo, without God, mapapahama ka pa rin. They believe that occasions answers of all needs. Akala nila kapag ka tayo po, nakapagtapos tayo, makukuha mo na lahat ng kailangan mo. But there is still one missing. Kahit na magtagumpay ka sa pag-aaral mo, yumaman ka, magkamal ka ng salapi, kung wala si Yesu Cristo sa buhay mo, that is still a false hope. Huwag na pag-asa pa rin po yung mga bagay na yun. Hindi ba masama na mag-aaral ka? Hindi masama na makatapos ka. Pero kapag yun ang ginawa ng pag-asa at basihan ng mga bagay na gusto mo makamit sa buhay, I tell you that was false hope. Tandaan mo, itong pag-aaral na ito ay dapat maging palamuti lamang sa buhay natin at hindi si Kristo ang magiging palamuti. Ang kailangan po natin sa buhay po natin si Kristo at hindi itong mga bagay nito. Pero, hindi ko sinabi po sa mga estudyante na dito ay baliwalain niyo ang pag-aaral niyo. Kailangan niyo pa rin po yan. Sapagkat nandito po tayo sa mundo ito. Pero, ang gusto ko po na malaman po ninyo, yung pagpapahalaga ninyo sa Panginoon ay laging dapat nandito sa puso ninyo. Nakaukit ito at hindi na mawawala pa. They think that they can handle any crisis. Kaya hindi niyo napapansin, mga kapatid sa Panginoon, bakit ganito? Marami po mga estudyante na kakagraduate sila, they've been graduating successfully, pero still, sa mga larangan ng kanilang mga pinapangarap, hindi pa rin natutupad. Alam niyo kung bakit? There is something missing. Yung totoong pag-asa natin ang nawawala. Kaya nga kung mapapansin po natin, listen, mga kapatid sa Panginoon, ito lagi ko pong inuulit-ulit sa inyo ito. Do you remember the fall of man? Yung pagkakasala po nitong unang creation of man, ito po si Eva at Adan. Alam niyo po na kung ano po yung kanilang in-acquire sa buhay po nila? Yung knowledge, sa pagkakala po nila na magandang maging matalino, na magandang na magkaroon ng sariling kaunawaan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, maganda sanang may karunungan tayo, pero believe me, mga kapatid sa Panginoon, na dapat yung iyong karunungan is connected to God. According to the Lord, yung ating karunungan, at hindi lang according into the Word. Kasi maililihis po talaga tayo niya. Kaya ano nangyari po kay Eva na Dan? Nagkasala po sila sa Panginoon at nahiwalay sila ng tuluyan sa ating Panginoon. Kapatid sa Panginoon, yung karunungan ng mundo ay maaaring makapagpahiwalay sa iyo sa Panginoon kung ito pong karunungan na ito ang ipinapangalas mo laban sa ating Panginoon. Kailangan you must be under the authority or the knowledge or wisdom of God. Kailangan magpasailalim ka doon sa karunungan ng Diyos. At hindi mo papailalim ang karunungan ng Diyos sa karunungan na na-acquire mo sa pamumuhay at pag-aaral mo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, mag-ingat po tayo doon dahil this is some kind of false hope. Na kapag yung iyong karunungan ay ipinailalim mo, ay umilalim yung karunungan ng Diyos na itinuturo sa iyo, that was false hope. Ibig sabihin niya, you rely on the things that you learn here and not from the Lord. Napakadelikado po ng bagay na yun. Kaya nga po ito si Satanas, hindi nagpasailalim sa Diyos dahil nagkaroon siya ng sariling karunungan na kung saan laban at bangga sa Panginoon. Kaya kung may karunungan mo ngayon, huwag mong hayaang bumangga yung karunungan mo sa ating Panginoon. Even your mind, your thoughts, your decision. Huwag ka mag-decide na hindi naaayon sa Panginoon. Some people hope in religious ceremonies and rites. Kung mapapansin po natin, ang dami po mga rites and ceremonies na ginagawa po ang mga tao. Pero kung titignan po natin, wala naman sa Biblia. Hindi nakasaad sa Biblia yung mga bagay na yun, which means ito ay hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ito ay gawa lamang po ng mga tao, para na sa ganoon, ang mga bagay na sa Panginoon ay lubusang makalimutan po ng mga tao. We do these things but never come to Jesus. Kaya kung mapapansin po natin, ang dami nila mga seremonya, ang dami nila mga rites sa mga ginagawa, but still, ang layo kay Jesus. Wala at hindi nakapanood kay Jesus. Kaya that was also a false hope. Kaya nga kung mapapansin po natin, bakit meron po mga pinuno po ng mga religious ang congregation, makikita mo bakit po sila mayroong trono sa harapan. Kaya hindi niyo po ba napapansin po yun? It is only Jesus.
has their throne. Tayo, wala tayo. We are only a servant. Kaya nga yung mga ceremony na gano'n, yung mga rites na gano'n, alam niyo po ba na we declare that Jesus is not our hope. Parang sinasabi natin na parang patay lang tayo sa Panginoon. Napakadelikado po ng bagay niyo. Kaya ingatan din po natin yung mga bagay na ginagawa po natin. Ano? Baka mamaya hindi na si Jesus yung naitataas po natin. Kaya kung mapapansin niyo po dito sa picture na ito, sino po ba yung parang binabantera nila dyan? Tingnan niyo po. I respect every religion, pero gusto ko lang naman po na maliwanagan po kayo na this was not in the Bible. Wala po ito sa Biblia. Kung mapapansin po natin dito, may hawak po siyang parang cross. And there is an image to the cross. Hindi mo ba pastor si Jesus? No. It is no longer Christ. Kasi dapat, yung cross na hawak niya, wala na si Jesus doon. Tayo, may cross tayo, pero there is no image already. So, ibig sabihin, Jesus was risen. Jesus has resurrection. Kaya papansinin niyo mamaya dito kung gaano mahalaga yung resurrections of Christ. Some people hope in their good works. Minsan naman, yung iba sinasabi nila, mabait naman ako, kahit hindi ako nakakapag-church, kahit hindi ako nakakapagbasa ng Bible, alam ko, ililigtas ako ng Lord kasi mabait ako eh. Actually, that was also. Hindi pa rin po ito makapagbigay po sa atin ng kaligtasan. Kahit anong bait mo, kahit anong pagiging matulungin mo sa kapwa, still hindi iyon ang magkukos sa atin ng kaligtasan. Kaya ang kaligtasan po natin, our hope is in Christ Jesus. Christ is risen, so hope in Him is sure. So dito pala pinapakita na natin, ano? Kung sinabi po natin na si Jesus nandun pa rin sa cross, hindi siya nabuhay. Pero alam niyo po ba, ang ibig sabihin po dito, Christ is risen, so hope is Him is sure. Ano ibig sabihin dito? Sigurado na yung ating pag-asa. Alam niyo po ba yung resurrections of Christ break all unholy things of man to God? Marami po kasi nag-aalinlangan sa Panginoon, sino ba talaga ang Diyos? Until now, they didn't know yet God, the true God in Him. Hanggang ngayon, nag-aapuhan pa rin sila sa dilim. Hindi nila alam kung sino talaga yung Diyos. Hindi nila alam kung anong religion talaga ang magbibigay sa kanila ng katotohanan. Pero one thing to be sure, magbasa ka ng Bible because the words of God is the life of Christ Jesus. Kaya kung mayroon kang bagay na gustong malaman sa buhay mo, read the Bible and you learn about Christ Jesus. If you want to know Christ Jesus, read your Bible. If you want to know about the Father God, read this and learn this. Kapatid sa Panginoon, para malaman mo kung ano yung mga bagay sa langit, basahin mo ang Biblia. Kung gusto mo malaman ang kaligtasan, basahin mo ang salita ng Diyos. At doon hindi ka na po mag-aalinlangan pa kapag nabasa mo na buo at naunawaan mo ang Biblia. Kaya hindi niyo po napapansin, minsan nakikinig na tayo ng salita ng Diyos, pero parang ang tamlay-tamlay ng Espiritu natin. Bakit? Kasi hindi nabuhay sa atin si Kristo. Ulitin ko po sa inyo, resurrections of Christ break all unholy things of man to God. Ang dami natin parang pinagdadao. Pagdating sa Panginoon, pinag-aalinlangan natin. Pagayamanin ba ako ng Diyos? Magpapalangin ba ako ng Diyos? Ililigtas ba ako ng Diyos? Pag ako ba'y namatay, bubuhayin niya muli ako. Ang dami po nating mga parang pag-aalinlangan sa buhay natin. Kung talagang totoo ang Diyos na pinaglilingkuran ko ngayon, bakit ako mahirap? Bakit ako nagsasabay ng karamdaman? Bakit ako magulo ang buhay ko? Kung minsan, ang dami nating katanungan doon. Pero iisang bagay lang. If you want to know the answer, if you want to have this answer to your question, now you can read your Bible. At makikita mo nandun lahat ng sagot doon kung bakit meron ka mga suffering, kung bakit meron ka pagtitiis, kung bakit may mga problema ka. It is the part of your hope for the glory. Kaya papakita ko po sa inyo yan. Makinig lamang po kayo. Let's go into the second hope. That the choice of man, they choose. Yung po tinatawag na no hope. Ang akala po ng tao wala ng pag-asa. Kala nila na sa buhay po nila ay talagang totoong wala ng pag-asa. Kung isa nga kapag nakita lang ng tao na naghihirap siya, wala ng pag-asa. Nag-bankrupt siya, wala ng pag-asa. Nag-fail siya,
Nagkaroon siya ng broken hearted, wala ng pag-asa. Akala nila wala ng pag-asa talaga ang buhay. Ang laki ng pag-asa natin. If you know the truth, napakalaki ng pag-asa natin. Kaya lang kasi ang tao ayaw nilang buksan ang kanilang mata sa Panginoon. Pero if you see God, at nakita mo yung mga great things na ginawa ni Jesus, which is the mystery that is written by Paul for us, makikita mo na ang laki pala ng pag-asa natin. Na kahit na wala kang pamilya, na kahit na wala nagmamahal sa iyo, you are an outcast, still may pag-asa ka pa rin. Alam niyo, yung mga pulubi ka, kalat-kalat yan, yung mga namamahimos yan, ang laki ng pag-asa niyan. Kung lalapit lamang po sila sa Panginoon, magkakaroon sila ng malaking pag-asa. Pastor, paano magkakaroon ng pag-asa yun? Wala namang pinag-aralan. Wala silang trabaho. Sponsor yung mga sinasabi mo. Yung mga nire-recommend nyo sa kanila. Yung ina-advise nyo sa kanila. Sponsor. Alam niyo po ba, pag-ayos ng buhay, hindi yung magkaroon ka ng magandang trabaho, maayos na buhay mo. Ang talagang maayos na buhay, yung meron ka ng Diyos sa buhay mo. Yung meron ka ng Diyos sa Kristo sa buhay mo. Akala po natin, meron tayong magandang bahay, maayos na buhay natin. Meron tayong pamilya, maayos na buhay natin. Kaya nga, hindi nyo ba napapansin, maraming mayayaman, pero hindi maayos na buhay. Bakit? Because they are no hope. Wala silang pag-asa dahil ang pag-asa nila ay nasa Diyos dapat, subalit hindi nila nilalapit yung buhay nila sa Panginoon. Ephesians chapter 2 verse 12, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at hindi sa cloud, ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So, ibig sabihin nito, no Christ, no hope. Pag wala si Kristo ngayon sa buhay mo, if you really rejected Christ Jesus, if you rejected and neglected God, Jesus Christ, your Savior, you have no hope. Kapag isinasantabi mo si Jesus at inuuna mo yung mga bagay na dinodiyos mo sa buhay mo, you are no hope. Kaya natatandaan po natin, kapatid sa Panginoon, ang isang tao walang Yesu Kristo, wala po siyang pag-asa sa buhay. At kahit na anong ganda ng buhay mo ngayon, kung hindi ka marunong pagpakumbaba at itaas si Yesu Kristo sa buhay mo, you have no hope. Pagdating ng araw, ikaw yung pinakakalawang nilalang sa mundo dahil hindi mo nakilala at hindi mo ginawang Diyos na tagapagligtas si Yesu Kristo sa buhay mo. To live without Christ is to die without hope. Mamamatay ka walang pag-asa kung ikaw ay nabubuhay ng kahit wala si Yesu Kristo. Kaya nga ang hirap na buhay na wala si Kristo eh. Kahit na kasalanan ka, masamang tao ka, kailangan you keep rely your life into Christ Jesus. Dahil nandun ang pag-asa mo. Tingnan mo, kapatid sa Panginoon, pakikita ko po sa inyo. Kung ikaw ay makasalanan, at sa tingin mo na mag-iimpyerno ka, hindi mo ba alam na kung ang kailangan mo talaga ay walang iba kundi si Yesu Kristo? Nakalimutan mo yata yung kapatid sa Panginoon. Minsan makasalanan na tayo, pero ayaw pa natin lumapit sa Panginoon. Minsan magulo na ang buhay natin, ayaw mo pa lumapit sa kapayapaan. Minsan ang dumi-dumi na ang buhay mo, ayaw mo pa uminom ng tubig na nag-aalis ng uhaw. Kaya nga kapatid sa Panginoon, there is no hope. Kung mapapansin lamang po natin, ang daming problema ng tao, pero ayaw magbigay ng buhay sa Panginoon. Kaya that kind of man is no hope. Walang pag-asa. Kaya mga kapatid sa Panginoon, to live without Christ is to die without hope. Hope is tested to our faith. Na ito po ang bagay na ito, na kapag tayo namatay, upon our death, we will be resurrected. Why? Kasi ang sabi ng Diyos, sino man sumasampalataya, kapag siya'y namatay, muli siyang bubuhay ng Panginoon. E paano kung walang kadating-dating sa iyo ang Panginoong Yesu Kristo sa buhay mo? E paano kung bakit wala lang sa iyo si Yesu Kristo? Bakit wala sa iyo ang salita ng Diyos? Bakit wala sa iyo ang katotohanan? At hindi man lang naramdaman ni Jesus na kagibok ang puso mo para sa Kanya. Paano kaya yung pagdating ng araw na ikaw ay namatay at kaya pag-asa meron ka? Wala. Earthly successes will be no comfort then.
Na kahit na nagtatampisaw ka ngayon sa kayamanan sa mundong ito, still hindi ito ang makakapagpalubag ng iyong buhay kapag ka ikaw ay nandun na sa kamatayan. Kapag ikaw ay maharap na sa kamatayan, hindi makapagpapalubag ito ng mga successes mo sa buhay na ito. Because only one can comfort us during our death. Walang iba kundi si Yesu Cristo. Only Christ Jesus can give us comfort. Hindi yung kayamanan mo, hindi yung titulo mo, hindi yung mga bagay na na-achieve mo sa mundo ito, kundi only Christ Jesus. Because this is the true success that we can have, that we can achieve in our life. Tandaan po natin yan. Kaya nga maraming tao, hirap na magbigay ng buhay sa Panginoon dahil nakasalalay ang kanilang tagumpay sa mga bagay lamang nandito sa mundo ito. Nakalimutan nila pagdating ng kamatayan, walang magpapalubag ng kanilang kalooban. Okay, tingnan po natin ito mga kapatid sa Panginoon. The contrast of home and death. Malaki po ang pagkakaiba nito sa believers and unbelievers. Ang contrast po nito, ang pagkakahambing po nito, believers do not sorrow like the lost. Pag ikaw mananampalataya ka ni Kristo, dumating man sa iyo yung kamatayan, alam mo po ba na hindi ka magdadalamhati dahil mayroong Diyos na sasalubong sa iyo at bubuhay muli sa iyo. But unlike the unbelievers had no sure of hope at death, nakakatakot na mamatay nang tayo'y walang pananampalataya sa Diyos. Nang tayo'y hindi nananalig kay Hesus Kristo. Dahil for sure, na tayo po ay walang kasiguraduhan na magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa piling ni Hesus Kristo. Kaya nga, if you are a believer to Christ Jesus, dapat na panghawakan mo na ang totoong pag-asa ng isang tao ay walang iba, kundi si Hesus Kristo. Not your money, not the treasures of the earth, hindi yung iyong katanginuhan, hindi yung iyong titulo, kundi ang Panginoon Yesu Kristo na iyong pinananampalatayaan. Yun ang totoong pag-asa po natin. Mamatay ka ba na mahirap, pero ang nag-aabang sa iyo, yung pagpapalubag ng Diyos na ito sa buhay na walang hanggan, yung kayamanan ng langit ay malalasap ng isang katulad natin. 1 Thessalonica 4:13. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Pag ang isang tao wala si Yesu Kristo, walang pag-asa. Kaya nga kung mapapansin po natin, ang isang tao na walang pananampalataya sa Diyos, takot mamatay. Halimbawa, itong oras na ito, kung ikaw ay believers of Christ Jesus, hindi ka matatakot mamatay. Alam niyo kung bakit? Because we make sure na si Jesus aabangan tayo para buhayin tayo. Alam natin yun. Paano kaya kung halimbawa, walang kulong sa puso mo ngayon si Jesus Kristo? Paano kung halimbawa, let's say, bukas hindi mo alam, kukunin ka na pala. Hindi po ba nakakatakot dahil ang kakasapitan ng ating kaluluwa ay hindi sa piling ng Diyos? Only the believers of Christ, the true believer of Christ, the one who made Jesus as His hope for the glory. Yung lamang po mga tao na talagang si Jesus, yung itinuloy niyang pag-asa. Kaya nga kapatid sa Panginoon, mamulat po yung ating mga mata po sa mga bagay na ito. Hindi po kay halimbawa, meron ka mga na-achieve na mga successes in life dito, ay talagang sure ka na maganda na ang buhay mo. I tell you the truth, kahit na gaano kalaki ang kayamanan ng isang tao without Christ Jesus, nakakatakot yun pag humarap ka sa Panginoon. Amen. Amen. Comfort at death is only for believers. Yung pagpapalubag ng kalooban natin sa Diyos ay para lamang po sa mga mananampalataya ni Kristo. Marami po nagsasabi that He is a believer to Christ Jesus, pero bakit hindi si Jesus ang ginagawa niyang pag-asa? Kaya nga mapapansin natin, ang daming tao mailap sa Diyos. Ang daming tao walang time sa Diyos. Ang daming tao hiwalay sa Diyos. Alam niyo kung bakit? Because of their beliefs is not belong to Christ Jesus. Alam mo, kung ikaw talagang totoo kang believers ni Christ,
Unang-una, siya yung magiging source ng lahat ng bagay sa buhay mo. Pati alam mo na yung kaligtasan mo ay nakasalalay kay Jesus. Kung ikaw mismo alam mo na ang Panginoong Jesucristo ang may hawak ng buhay mo, lalayo ka pa ba sa Kanya? Kung ikaw mismo alam mo, nananalig ka na si Jesucristo magbibigay ng kaligtasan sa iyo, lalayo ka pa ba sa Kanya? Hindi na. Kaya nga huwag natin bilangin yung ating sarili dahil yung ating pagiging close relation sa ating Panginoon ay nagsisignify sa tao that he will be saved by Christ soon and below and be with Christ in His kingdom. Na alam niya sa sarili niya, pag ako'y mamatay, sasaluhin ako ng Diyos, kukunin ako ng Diyos, at idadalhin niya ako doon sa kanyang kaharian. Ang believers borrow Christian comfort. May lamang po yung mga yan. Pero ano po yung pag-asa na mahihiram po nila sa Panginoon? Wala. Eternal promises are only for Christian. Wala sila mahihiram. You cannot borrow their comfort, their hope to other Christian believers. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tayo mismo, magkaroon tayo ng personal acceptance to God. Bakit? Ano po ba ang ibig sabihin nito? Kundi minsan, alam niyo mga kapatid sa Panginoon, marami po tao, they didn't know that they need the family to be the family of Christ Jesus. Must be all. Kailangan tayo lahat ay maging pamilya ng ating Panginoon. Kaya nga lang po, ang problema po dito sa mga tao na ito, wala po silang pagtanggap sa Panginoon. At alam niyo po ba kapag hindi talaga nila tinanggap ng totoo si Kristo sa buhay natin? Siguro maraming nagsasabi sa inyo, ay ako sa Lord Jesus Christ, kaya nga nandito ako ngayon eh. No, we are sure. Hindi po tayo nakakasiguro kung talagang tinanggap mo na si Jesus. Kaya nga dapat na maintindihan niyo po ito. Dahil ang totoo tumatanggap kay Jesus, He is the main source. Siya po dapat ang pag-asa natin sa lahat ng bagay. Pero bakit ang dami pa rin tao na humihiwalay sa Panginoon? At dami pa rin tao na nagbabaliwala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Ganito po yan. There are no promises of hope for those who die in unbelief. So isang bagay lang yun. You are unbeliever. You are unbelievers to Christ. Kasi kung talagang ikaw, believers of Christ ka talaga, makikita mo na talagang ang kapit mo sa Panginoon dahil nandun sa Kanya lahat ng hinahanap mo eh. Amen? Kung paano ang mga estudyante, nakakapit talaga sa pag-aaral nila because they thought na nandun talaga yung pag-asa nila na makatapos ng pag-aaral. Amen po ba? Na ang mga nagninegosyo, ganun na naman po yung kanilang pagsisikap pagpupunyagi sa kanilang mga pinagtatrabaho o sa kanilang mga negosyo dahil yun ang pag-asa po nila. Now, if we have a hope of glory, ibig sabihin yan, if you are a believers to Christ. At kapag ang isang tao ay talagang believers of Christ, nakakapit kay Kristo yan. Ano bang mangyari sa buhay mo, nakakapit kay Jesus yan. It's yielding His life to Christ Jesus. Hindi nito tayo yan kahit anong mangyari yan. Kasi ang pag-asa niya talaga na itinuturing sa buhay niya, si Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, break your unbelief. If you are believers to Christ Jesus, break mo po lahat ng mga unbelief sa iyo dahil yung ating promises, we cannot achieve this, we cannot get this kung wala po tayong pagtitiwala talaga sa Panginoon. You must be a believer to Christ Jesus. Look at this. Galatians chapter 9, 3 verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. And what is this promises ng Lord? Sa mga kaisa kay Kristo, yung buhay na walang hanggan. At yun yung pinanghahawakan po natin sa buhay natin. At yun yung iniingatan ng mga believers na Christ, yung buhay na walang hanggan. At alam niyo, itaturn down niya lahat ng bagay, hindi si Kristo. Kung meron kang bibitawan sa buhay mo, hindi si Kristo. Because you know that Jesus, yun yung kailangan mo sa buhay na ito para magkamit ka ng tinatawag na pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi dito, kung kayo'y kay Kristo, ikaw ay kabilang sa lahi ni Abraham, tagapagmana ng mga pinangako ng Diyos. Kapatid sa Panginoon, ang isang taong walang pag-asa
yung taong hindi dumidepende kay Yeso Cristo. Kaya nga, if you believe, if you are truly a believer to Christ Jesus, hindi mo bibitawan si Kristo sa buhay mo. Amen? At makikita mo talaga yung pagpupunyagi niya sa sarili niya kay Kristo sapagkat alam niya na maraming bagay siya na pwedeng ma-achieve sa ating Panginoon. Not only a good life in here, hindi lang yung buhay dito. Actually, alam nyo, kung ikaw nagpe-prepare ka para yumaman ka sa mundo ito, dapat masigit mo i-prepare yung buhay mo na yumaman ka sa kalwalatian ng Diyos. Yun ang mas mahalaga. Di ba mayroon tayong illustration yung mahabang tali? Ano po? Halimbawa, let's say, ito pong mic na ito, makikita natin ang haba po ng wire nito. Alam niyo po yung pinagsisikapan ng tao, napanood ko lamang po ito doon sa isang pastor. Sabi niya, ang pinagsisikapan ng tao, ito lang. Ito lang buhay na ito. Pero nakalimutan niya na ang buhay ay hindi lang dito. Kundi meron pa tayong mahabang tatahakin. Na higit na mahabang buhay at walang hanggang buhay. Ang pinagsisikapan lang ng tao ito. Dahil ang pag-asa niya nandito lang sa mundo na ito. Ang inilang ang buhay natin dito sa mundo ito, pero yung buhay na walang hanggan na binibigay sa atin ng Panginoon, yun ang ayaw natin pagsikapan. Nakikita niyo, mga kapatid sa Panginoon, kung paano ka magsikap sa pag-aaral, magsikap sa trabaho, magsikap sa pamilya, talagang binibigay mo ng todo yung best mo. Pero pansinin mo sa Panginoon, if you are true believers to Christ Jesus, bibigay mo rin ang lahat-lahat para sa Panginoon dahil alam mo na mayroong napakahabang walang hanggang buhay na iyong tatanggapin sa Panginoong Yeso Cristo. Kapatid, huwag natin sayangin yung buhay natin. Minsan trabaho tayo ng trabaho sa pag-aakala natin nandun na nakasalatay ang buhay natin. Alam niyo, yung bagay na yun ay masasayang lamang. Nagpagod ka, nagpagal ka, naghirap ka, pero sa wala lahat mauuwi yung bagay na yun. Samantalang itong pinag-prepare po sa atin ng Panginoon na sabi niya, make a treasure in heaven, lay up your treasure in heaven. Dahil alam ng Panginoon, ito walang katapusan ito. Na ang buhay natin dito sa mundo is only temporary. Pero yung purpose ng tao, nandun lahat lamang dito sa mundo ito. Kaya kung mapapansin po natin, ang liit ng panahon na binibigay natin sa Panginoon. And I tell you that you have no hope. Wala kang pag-asa. Kung yun lang po yung magbubuhusan mo ng Panginoon ng buhay mo. Sapagkat ang buhay natin dapat ito'y ginagamit para ma-achieve natin yung kalwalatian ng Diyos. At yun po kung sumasa inyo si Yeso Cristo, sabi po sa atin ng verse 27. Basahin ko po sa inyo. Pakinggan niyo po ito mga kapatid sa Panginoon. Inibig ng Diyos na ihayag sa tao, sa lahat ng tao, ang dakilang kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwagang sumasa inyo, si Kristo. At dahil dito'y nagkakaroon kayo ng pag-asang makapiling ng Diyos doon sa kalwalatian. Listen. Sino po ba yung nagtataglay ng Espiritu ni Hesus Kristo sa kanyang buhay? Hindi po ba yung mga taong close sa Kanya? Hindi po ba yung mga taong nagpapakabisi sa Panginoon? Hindi po ba yung tao na napakaraming panahon para sa Diyos? Kasi if you have the Spirit of Christ, kung sumasa atin ang Panginoon Hesus Kristo, hindi po ba ang dapat na mga ginagawa nito yung mga bagay na gusto ni Hesus Kristo? Natanong mo ba sa Panginoon, Lord, gusto mo ba itong ginagawa ko? Hindi na nga po tayo nagtatanong sa Panginoon Minsan sinasabi natin, gusto ng Diyos to. Pero hindi mo nakikita ang layo-layo mo na sa Panginoon. Pero hindi mo nakikita ang abraso na lamang po pala, yung preparation mo for the life eternal. Kunti-kunti na lang yung binibigay mo preparasyon para sa buhay na walang hanggan. Paano natin makakamit yung tinatawag na hope of the glory kung hindi sumasa atin ang Espiritu ni Hesus Kristo na naglalagay sa atin, nagmo-motivate sa atin para maging masipag ka sa mga bagay na may kinalaman kay Kristo. Kaya nga hindi mo napapansin, di ba parang nawawalan ka ng gana? Alam niyo po ba kung ano yung indikasyon nun? Wala si Kristo. Dahil kung
nasa isang tao si Jesucristo, makikita mo buhay na buhay at masiglang-masigla ang Espiritu niya na gumagawa ng patuloy para sa kaluwalhatian ng Diyos. And that is the hope of glory. Ito po yung kailangan na meron talaga tayo. Sabi nga po dito, yung sinasabi ko po sa inyo, Christ in you, the hope of glory. Sumasa inyo si Kristo na magbibigay sa inyo ng pag-asa para makasama doon sa kanyang kaluwalhatian. Tingnan niyo po, basahin ko po ulit sa inyo. Colossians chapter 1 verse 27. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hentil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Imagine these people, the Gentiles people. Ito lang niya, mga Gentiles people, walang Diyos. So meaning there is no hope. Pero, ang ginawa ni Jesus po dito, pinaabot niya dito kay Pablo. At nung maabot niya itong mga hentil na ito, nagkaroon ng pitak sa puso nila si Kristo para kilalanin. At nung makilala po nila itong si Kristo Jesus na magiging tagapagligtas, nanaligtas sila. At nagkaroon sila ng pag-asa na makakasama sila sa buhay na walang hanggan. Ganito po yan, mga kapatid. Even though we are Christians already who believes in Christ Jesus, kung wala naman sa puso mo talaga itong si Jesu Kristo, I tell you, you have no hope of glory. Dahil ang totoo, pero tinatawag na hope for the glory is the one who have Jesus in them. Nandito sa puso nila. Nararamdaman nila si Jesu Kristo. Na kapag sinabi niya sa Kristo, I want you to be close to mine. Gusto ng Panginoon na maging close tayo sa Kanya. And that was an intimacy to God. At kaya kung mapapansin mo, kapag ang isang tao mayroong intimacy sa Panginoon, mayroong talagang closeness sa Lord. Alam niyo po ba makikita mo niyan? Laging active yan sa mga bagay sa Panginoon. Come on, kapatid sa Panginoon. Hindi mo ba chinecheck yung iyong sarili? Hindi mo ba chinecheck yung iyong espiritu? Hindi mo ba tinatanong ang Panginoon, Lord, how's my spirit? How's my relations to you? Tinatanong mo ba ang Panginoon? O baka naman lagi mo na lang tinatanong sa Panginoon, Lord, pagpapalain mo ba ang buhay ko? Lord, payayamanin mo ba ako? Lord, pagagalingin mo ba ako sa karamdaman ko? Lord, palalakasin mo ba yung aking katawan? Lord, pasasaganahin mo ba ang pamilya ko? Baka yun na lamang po yung tinitignan mo at tinatawag mo sa Panginoon ay dahil you have no hope. Kaya naisipin mo sa oras nito, kapatid, kung close ka pa ba kay Jesus. Huwag mo sabihin na nakapag-church ka, close ka. Huwag mo sabihin na kahapon ang pagbasa ka ng Bible, close ka. The one who has the Spirit of Christ Jesus inside of her heart is the one who is very active sa mga bagay sa paggawa sa Panginoon. Kaya nga, if you are a new Christian, masipag ka mag-church, new. Which means, bago ang Kristiyano nakakilala sa Panginoon, masipag ka mag-church, hindi ka pumapalya sa church, ang gandang indikasyon yan. Na ang ibig sabihin, nasa iyo si Kristo. Pero kung matagal ka ng Kristiyano, matagal ka na naglilingkod, matagal ka na nagsisimba, taon na ang ginugol mo na panahon sa Panginoon, pero pag-church pa rin ang nagagawa mo, I tell you one thing, baka hanggang doon na lang yung iyong relasyon sa Panginoon. Ang relasyon natin sa Panginoon ay talagang pinaglalawig, pinagyayaman, pinagalawang. Sapagkat kung mapapansin niyo po si Pablo, kaya nga si Pablo, ang ginamit niya sa mga Gentiles. Alam niyo kung bakit? Ang sabi ni Pablo, ang prinsipyo ni Pablo, hindi sa nakaltan ko na ang lahat ng bagay. Sinisikap ko pa na maabot ang masigit na mainam yung buhay na hahantong sa walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, yun ang dapat na makita sa atin. Which means, truly, nasa puso ko si Kristo. Ang isang tao pinananahanan ni Jesu Kristo, madalas nagsasaliksik yan ng mga bagay tungkol kay Kristo. Kahit nasa cellphone niya, makikita mo, hinahagilap niya, yung mga food for his soul. Yung mga pagkain ng kaluluwa niya na magpapalakas sa kanya.
Kahit na mga nagbabasa yan, hindi magbabasa yan ng mga nonsense book. Kundi ang babasahin yan, yung mga Christian book, yung mga magpapalago ng kanyang espiritu, yun ang kanyang babasahin. Hindi yan magbabasa ng mga mahahalay na babasahin. Hindi yan magbabasa ng mga chismis. Kundi ang babasahin yan, yung mga magpapalago ng espiritu niya at makapagpapatibay ng kanyang relasyon sa Panginoon. Kung nanonood man yan, hindi yung mga artista papanoorin niya. Kundi ang papanoorin niya, yung maglalagay po sa kanya para masigit siya papalapit kay Hesus Kristo. Pagit sa Panginoon, kung mayroon mang pupuntahan niya, unang-unang pupuntahan niya ang church. At hindi yung mga bagay na makakapagpalayo sa kanya sa Panginoon. Kung mayroong unang-unang gagawin niya, pagkagising niya pa lang sa umaga, unang-unang gagawin niya yung pagtawag niya sa Panginoon. Because he knows that Jesus Christ is the hope of glory. Christ is a sure hope for glory. Hope here is a confident expectation. So, ibig sabihin, kahit mag-expect ka na ngayon, kung nasa sa iyo si Jesucristo, kumpiyansa ka na pagdating ng araw, you belong to Christ Jesus in His kingdom. Amen. But does not mean foundationless expectation, but rather confident in something. Pag sinabing confident in something, filled with the Spirit of Christ Jesus. And not only kung parang foundationless, pag sinabing foundationless, yung wala man lang naitanim sa puso niya sa gitna ng Diyos. Yung wala man lang naitanim na sakripisyo para sa Panginoon. Yung wala man lang natanim na magtitiis pagdating sa Panginoon. Gising lagi pa sa pagdating sa Lord. Buhay palagi ang Espiritu. Hindi niya pinanghihinayangan yung iliggo niya na ibigay sa Panginoon. Kasi gusto niya, talagang confident siya pagdating ng araw. Pagharap niya sa Panginoon, papalakpak ang mga anghel, magdiriwang ang mga anghel, sasalubungin ka ng mga anghel, at bubuksan ang pintuan ng langit para makapasok ka. And that was our confidence. Na talagang mag-expect ka, surely, makakapasok ako sa kalwalatian ng Diyos. Kapatid, isipin mo sa oras nito. Sa palagay mo kaya pagharap mo kay Kristo, habang lumalakad ka into the aisles of heaven, habang natatanaw mo na yung pintuan ng langit, sa palagay mo kaya iihim ng mga trumpeta ang mga anghel, magpupuli ang mga anghel kapag nakita ka. Sa kalagayan mo kaya ngayon, kapatid sa Panginoon, do you think that you have a confident expectation na papapasukin ka doon sa kaharian ng Panginoon? Kaya nga sa oras na ito, pag-isipan mo kung ano yung makakapagpabukas ng pintuan ng langit na dapat magawin. Isip tayo ng isip, paano kaya ako yayaman? Paano kaya ako kikita? Paano ko kaya maiaawan ng aking pamilya? Paano ko mapapagtapos yung aking mga anak? Paano mo sila mabibigyan ng magandang trabaho pagdating ng araw? Come on. This is baseless. Wala. Dahil ang katotohanan na dapat unang-unang meron tayo sa puso natin, paano kaya itong mga anak ko? Pagdating ng araw, meron akong kumpiyansa sa sarili ko na maipapasok ko rin sila sa buhay na walang hanggan. Paano kaya yung sarili ko? Paano kaya ako magkakaroon ng sipag para sa Lord? Paano kaya ako magkakaroon ng pagtitiis para sa Lord? Para sa Lord, para sa Lord. Isipin mo yung para sa Lord. Hindi yung para sa sarili mo lang. It is foundationless kung ang iniisip mo lang, yung sa sarili mo lang. Ibig sabihin nyo, wala kang pundasyon ni Kristo. Wala kang pundasyon ng Word of God. Wala kang pundasyon ng Espiritu ng kaligtasan. What is the reason for this confidence? No ba yung dahilan po dito? Bakit? Kailangan natin magkaroon ng kumpiyansa. Unang-una, the resurrection brings living hope. Confident tayo kasi napundasyon na tayo ni Kristo. At alam natin, if you are foundationally by Christ Jesus, pag namatay ka, may buhay na walang hanggan niya. Because of what happened to Christ Jesus.
Siya yung naging panganay natin. Siya yung unang namatay at binuhay. At tayo mga kanyang mga tinuturing na kapatid, pagdating na araw tayo ay bubuhayin. Ano mo lamang po sa oras na ito? Sa oras na ito, yung kumpiyansa mo ngayon sa puso mo, sa palagay mo kaya ibubuhayin ka ng iyong pananampalatayang niyaan na mayroon ka ngayon. Kung hindi naman talaga yung pinapakita mo sa ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 1 verse 3, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na walang kamatayan sa salita ng Diyos. Gaano na kahalaga sa iyo ngayon sa oras nito ang salita ng Diyos? Kasi marami nag-aakala they are already a true Christian, pero ang halaga pa rin nila yung mga binhing nasisira tayo. Yun pa rin yung kanilang tinatayuan sa buhay nila. Yung mga binhi na kayang tutukin ng apoy, yung mga binhi na magduduro ng kapwa niya bato. Kapatid sa Panginoon, ang hinahanap sa atin talaga ng Panginoon is the foundational life within Christ Jesus. Pundasyonan mo yung sarili mo ng words of God. Pundasyonan mo ng Espiritu ni Kristo. Pundasyonan mo ng mga bagay na banal kay Kristo. At yun yung makakatiyak tayo na pagdating na araw, meron tayong buhay na walang hanggan sa piling ng Panginoon. What is the reason for this confidence? Ikalawa, glory is ahead for sufferers here. Come on, listen to me. Gising na po tayo. Patapos na po tayo. Tingin po ngayon dito. Tatanungin ko po ngayon bago po tayo matapos. Napagtiisan mo na ba ang buhay na nari Kristo? Nasubukan mo na ba magsakripisyo, magbigay ng hirap para kay Jesucristo? Come on, tell me. And tell God na nagawa mo yung bagay na yan. Ang sabi po ng Romans chapter 8 verse 18, para sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kalwalatiang ipahahayag sa ating balang araw. Sabi ng Lord, yung makita niya yung kanyang anak, yung kanyang pananampalataya na nagtitiis ng hirap for the glory of God, you are a candidate in heaven. Yung mga taong nagsasuffer for the glory of God, yung mga taong inaapi for the glory of God, yung mga taong inuusig nandun sa ibang bansa, sa bansang hindi malaya, na ipahayag si Jesucristo, nagsasakripisyo, hindi natatakot, para lamang ipahayag nila yung kabutihan ng Diyos na kaligtasan. Ginagawa nila yun. And they are really one of the candidate to be entered into the kingdom of God. Compare to them, mga kapatid sa Panginoon, anong ginagawa natin? Anong ginagawa mo ngayon? Nagsasakripisyo ka ba? Nagpapulis ka ba ng buhay para sa Lord? Napatuyat ka ba? Naiinitan ka ba? Napapangad ka ba? Nagkakasakit ka ba? Alang-alang kay Jesucristo? Inuusig ka ba? Kinumula ka ba? Pinagpili ka ba ng parang mga kasinungalingan para kay Jesucristo? Pinalayas ka na ba sa inyo? Dahil gusto mo na paglingkuran si Jesucristo. Halos mamatay ka ba? Makulong ka ba? Makulong ka ba? For the glory of God. This will make sure na talagang tatanggap tayo ng hope for the glory kung ginagawa namin. Tignan niyo ako mga kapatid sa Panginoon. Gusto ko po kayong mahalin sa oras na ito. At sa pamamagitan ng pagmamahal na ito, gusto ko tanggapin ito. Yun ang dito ang alam ngayon eh. Tinutulogan mo pa. Yung konting na nga lang, ito na nga lang yung ibigay mo sa Panginoon na panahon eh. Hindi ka ba makapagsakripisyo? Naiinip ka ba? Yung linggo mo nga lang eh. Hindi mo ba maipagpahaya sa Panginoon? Hindi na kawabahan mo ba? Pagmamahal ko po sa inyo yan. Yung binigyan
Bigyan ka na nga ng chance ng Lord na makapaglingkod sa Kanya. Tinurn down mo ba? This is my love for you, kapatid sa Panginoon. Because I know the truth in Christ Jesus. Yung ipinapasok mo na sa puso ko ang salita ng Diyos. Pinapali mo na ako pa. Sinasalan mo pa yung puso mo. It is a simple sacrifice for the Lord. Wala pang kasasakripisyo yung bagay niyo. Pero hindi pa natin pinapahalaga. Yung gusto kang gamitin ng Panginoon, pinagkait mo pa yung buhay mo. You know that? Na pagdating ng araw, sasabihin sa inyo ng Lord, ano? Tinagyan mo nga ako eh. Di ba maliwanag naman na nakasaad sa Biblia? Ang sino ang makapagmakihiya sa akin? Sa harapan ng mga tao ito na walang pananampalataya sa akin, ay ikahihiya ko sa harapan ng mga anghel at ang aking amang nasa langit. Come on, what's your reason? Tanungin mo yung sarili mo. Lord, naibigay ka ba talaga sa iyong sakripisyo ko which is foundational by the truth? Lord, ipinaglaban ba kita sa pamilya ko? Ipinaglaban ba kita sa mga kaibigan ko? Hindi ba nung nagtatawa sila? Wala naman ako nagawa, ikinahiya pa kita. Di ba nung time na parang suffered ako ng mga problema, iniwanan pa nga kita eh. Pinalimutan ko pang ayaw panawagan mo sa akin. Yung pinagagawa mo nga sa akin, Panginoon, nakalimutan ko na. Come on, tell me. Kung talagang ikaw ay may kumpiyansa na ngayon na magharap sa Panginoon, ay mapapabilang ka na mapapasok sa kanyang tahilan. Ulitin ko po sa inyo, if you are a new Christian, nag-church ka ngayon, especially midweek service and Sunday service, that was good. Sakripisyo na yan para sa mga baguhang Kristyano. Pero habang tumatagal na yung kailangan, nadadagdagan yan. Napupundasyonan kayo ng mga bagay kay Kristo. Napupundasyonan ka na ng sakripisyo kay Kristo. Pero yung mga tao, mga Kristyano na matatagal na pagdating sa Panginoon, at wala ka pa rin anong gawin kundi magsimba lang na magsimba. Gusto ko malaman mo, delikado ang kalagayan. Sapagkat ang kailangan ng Lord ay lumalago pagdating sa Panginoon. Sapagkat ang buhay ay lumatanda, lumalaki. Pero ang isang buhay na hindi lumalaki, hindi lumalago, ay patay. And there is no foundation, and there is no chance of the hope of glory. So, kung ngayon, pinapahalagahan mo yung mga bagay sa buhay mo, like for example, your job, your business, your homes, your family, your education, much in the Lord. Higit pa sa Panginoon, I tell you one thing, huwag kang umasa na pagdating ng araw, sigurado ka na papapasukin ng Panginoon sa kalwalitayan. Dahil mahal ko po kayo, kaya ako sinasabi sa inyo to. Dahil malapit na po dumating ng Panginoon, kaya ako po binumulat yung inyong mga isipan. Tignan mo yung sarili mo sa oras na ito. Napapagapagpakin mo yung kalooban mo at nakatanong mo sa sarili mo, Lord, am I in love with you? Mahal pa ba kita, Panginoon? O parang, it is only a ceremony and rites na lang itong ginagawa mo. Baka mamayang rituals na lang itong ginagawa mo. Harvest na lang. Pwede mag-isip ka habang may panahon pa malapit na dumating ang Panginoon. Any moment, pwede na dumating ang Panginoon. Hanggang ngayon, nakapagpos ka pa rin sa damdamin mo. Nakapagpos ka pa rin sa pangangailangan mo. Nakapagpos ka pa rin sa pamilya mo. Wala masama na alagaan mo yung pamilya mo, pero yung valuable mo, yung spiritual relation mo kay Kristo, napakalaking pagkakamali niya kapatid sa Panginoon. I told you this truth kasi gusto ko na maligtas tayo lahat. Kahit pa ano yung nangyayari sa iyo, alam niyo, mga kapatid sa Panginoon, yung may mga karamdaman dito na pinipilit na lang para makapag-church sila,
I tell you, that was a sacrifice for God. Na pagdating ng araw, kahit na hirap ka lumakad, kahit nahihirapan ka na isang oras ka na nakaupo dyan, pero gusto ko malaman mo, there is a reward from heaven. Tatanggapin ka ng Lord. Sapagkat kung makikita mo nga yung iba ang lalakas ng katawan, pero hindi makatagal sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero iba mga may karamdaman, pilit pa rin na nagsisimba, pilit pa rin na nagtsatsaga ng mahabang oras para makinig ng salita ng Diyos. I tell you this, pagdating ng araw, haani ka ng buhay na walang hanggan. Mark this into your mind. Na kahit na nahihirapan ka na, kahit sabi mo may edad ka na, pero sinisikap mo pa rin na makaulo ka dyan ng patagal. Ay dahil yun ang kapalit niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga kapatid sa Panginoon, lahat ng pagpapagal ay aani ng kaluwalhatian pagdating ng araw. Maybe you grow now, but later, you will be glorified. Kapatid sa Panginoon, let us all stand. Pagnilayan niyo yung mga bagay na ito, may panahon pa po tayo. If you're still foundationless, ang pundasyon ka lang sa oras na ito. Kung ano yung mga bagay na magagawa mo sa Panginoon, make your spirit alive in Christ. Make your spirit be active. Dahil nasabi po dito, si Kristo na suma sa inyo, ang maglalagay sa inyo para tayo ay makatanggap ng pag-asa na makakasama niya sa buhay na walang hanggan. Kapatid sa Panginoon, this is the real hope that we need to have in our life. Just pray for this. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Bigyan mo ako ng pagsusumikap para magawa ko itong mga bagay na ito, Lord. Tanggalin mo lahat ng mga bagay na bumabagabag sa isipan ko. Bagay na humahadang sa akin para paglingkuran kita ng tapat. Tanggalin mo yung pagnanasa ko sa mga bagay sa lipunan. Para magkaroon ako ng pagnanasa sa kamanalan mo. Ako na ito yung ask God. Napakahalaga nito, kapatid sa Panginoon. Napakahalaga na tanggapin mo yung buhay ng Espiritu na Yesu Cristo sa oras na ito para nang sa gano'n makatiyak ka that someday you will have the hope of the glory. Do not rely on yourself. Just rely on the Spirit of Jesus. Huwag kang magtiwala sa sarili mo lamang na kakayanan. Magtiwala ka sa mga pinapangaral ng Diyos nito para mabuhay ang Espiritu mo. Come on. Accept the word of truth. Accept the Lord Jesus. Kung sa tingin mo, wala pang pitak sa puso mo, si Yesu Cristo, kaya hindi nag-a-active ang buhay mo. Come on. Accept the truth na kulang ka ba. Accept the truth that still you have a dying spirit. Accept the truth na kailangan mo pa talaga magpakatotoo tanggapin si Yesu Cristo. Believe me, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa ang lahat ng pinanghihinaan. May pag-asa pa ang lahat ng mga tumalikod. May pag-asa sapagkat buhay si Yesu Cristo at tayo'y nabubuhay pa hanggang ngayon. Ask the Spirit of God. Kaya na lang kung tumala ka sa sarili mo. Tandaan mo, anak, kapag pahamak kay Eva at Adan, ay gumamit sila ng sarili nilang karunungan na hindi karunungan ng Diyos. And right now, kapatid sa Panginoon, pagkapagtiwala sa sarili mo lang ang kakayanan. Why don't you ask God, acknowledge Him. Look at you, kapatid sa Panginoon. Hindi mo nga maigalaw yung katawan mo para i-worship si Lord. Look at you, kapatid sa Panginoon. You're still bothered by your own flesh. Pakiramdaman mo yung puso mo ngayon.
Yan na ba yung kaya mong ibigay ng puso kay Kristo? Puso walang kagana-gana. Puso walang ka-interest. Ang tawag po dyan, kapatid, foundationless. Na hanggang ngayon yung sarili mo pa rin nasusunod. Hindi yung gusto ng Diyos. Kapatid, isang araw, tandaan mo itong bagay na ito. Darating ang araw, ikaw mismo, yuyuko ka kay Heso Kristo. Magmamakaawa ka kay Heso Kristo. Lord, tanggapin mo ako. Lord, tanggapin mo ako, Lord. Lord, tanggapin mo ako, Lord. Tanggapin mo ako, Lord. Isang araw, itatag mo yan. Kung hindi ka marunong magpahalaga ngayong oras na ito sa Panginoon, I tell you one thing, darating sa'yo si Heso Kristo at siya mismo ang magsasabi sa iyo ng bagay na ito. And you have no choice. Ano sa ng buhay ng isang tao kung hindi naman si Heso Kristo ang nilalaman nito? Sabi po sa Biblia, mas mabuti pang talian ng malaking bato. Kapatid siya ako sa ito. Why don't you put your desire into Christ Jesus? Kung paano ka mangarap ng mga bagay-bagay din sa mundo ito, higitan mo. Pagharapin mo sa Heso Kristo sa buhay mo. Come on. Come on. If you have truly Jesus in your heart, sabi sa atin bilang mga hempit, ngayon sumasa inyo si Kristo na magbibigay sa inyo ng pag-asa para mapabilang sa kanyang kalwalhatian. Look at yourself. Look at us. Tignan niyo po tayo ngayon. Where is our heart to God? Where is the love in your heart for Jesus? Sa oras na ito, iba na nasa isip mo. Dapat itong oras na ito, nasa isip mo pa rin si Jesus. Kung paano mo ba talaga tatanggapin si Heso Kristo? Dapat ang tumatakbo pa sa isipan mo sa oras na ito. Lord, paano mo ang gagawin ko? Tell me, O God. Gusto ko talaga mapabilang sa iyo, Panginoon. Tandaan niyo, darating ang araw. Darating ang panahon. Kakatok ka sa pintuan ni Jesus. At sasabihin mo sa kanya, Lord, please, I want to enter, Lord. Buksan niyo kami ng pinto, Panginoon. Natatandaan niyo po yung 5 dalagang angal na napagsarahan ng pintuan. Anong sabi nila? Papasukin niyo kami! Pero hindi na sila pinagbuksan ng pintuan sapagkat huminaan lahat. Sa iyo, kapatid sa Panginoon, there's still a big chance for you. Mayroong malaking pag-asa pa na ino-offer sa iyo ang Panginoon. You can knock the door of Christ Jesus at pwede ka pagpagpuksan ng Panginoon ng pintuan para makapasok ka. Just tell Him. Sabihin mo sa Kanya. Hallelujah.
oras mo na napakapasok sa iyo na pagdating ng ating. We are waiting to serve you, O God. Gusto ka namin pag-ikaw, Lord. Kahit hihirapan man kami, Panginoon. Kahit mawala sa amin ang anumang bagay na pinangarap natin sa mundo nito, Lord. Ang mahalaga, Panginoon, meron kaming kasiyakan. Meron kaming kasiguraduhan. Natatanggap kami, Panginoon, ang buhay o sa Panginoon. Kung pag-asa, Panginoon, ang makakalit namin ito, O God. Hindi mahalaga, Panginoon, kung simple lamang ang buhay namin, O God. Hindi mahalaga, Panginoon, kung meron na kaming tinapos. Hindi mahalaga, Panginoon, kung meron kami magandang hanap buhay, Lord. Hindi mahalaga, Lord, yung makatiya kami, Panginoon, na meron kami pag-asa sa iyong pagdating ng araw. Lalo pa, Panginoon, nalalaman namin, Panginoon, na malapit ka ng dumating, O God. Thank you for the Spirit, O God. Salamat sa Espiritu mo, Panginoon, na nakapasok pa rin sa aming puso, O God. Dahil nararamdaman pa rin namin, Panginoon, kung ano yung plano mo sa aming buhay. Hindi pa rin kami tingin, Panginoon. Maririnig pa rin namin ang katotohanan mula sa iyo, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. Dahil maliwanag ka pa rin namin ang mapakinggan, Lord. Yung mga plano mo sa buhay natin, Lord. Salamat. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dahil tinuturuan mo pa rin kami na kalikuran ang mundo ito, O God. Tinuturuan mo pa rin kami, Panginoon, na kalikuran namin, Panginoon, ang mga bagay na makapagpahulay sa amin sa iyo, O God. Salamat, Panginoon Jesus. Buhay ka pa rin sa aming puso, O God. Matas pa rin ang aming Espiritu, Panginoon. Maliwanag ka pa rin namin na narinig, Panginoon, sa lahat mo, Lord. Nauunawaan pa rin namin ang nais mo, God. Salamat. Salamat, Panginoon Diyos, na aming pag-asa. Salamat, Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Thank you for the amazing grace. Thank you for the whole of the glory. Salamat mismo sa buhay mo. Na walang sabat, Panginoon, na hindi na mapagod. Na kami ay ligtas, Panginoon. Thank you for the saving grace, Lord. Salamat, Jesus. Salamat. Salamat, Panginoon Jesus. Ama naming Diyos, patuloy ka namin pinasasalamatan. Pinupuri ka namin sa kabutihan, kagandaang loob na ibinubuhos mo sa amin, Lord. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Hindi ka nawala ng pag-asa para sa amin, O God, upang kami ay mailigtas mo. Maraming salamat sa pagtitiyaga, Panginoon. Thank you for the long suffering, O God. Dahil pinagtitiisan mo kami, Panginoon. Lord, sabi nga po ni Pablo, Lord, papasalamat siya dahil yung pagtitiis mo, Panginoon, ay ipinagpapatuloy niya upang maligtas ang lahat, O God. Ganun din po kami, Lord. Nais namin ipagpatuloy ang pagtitiis mo, Panginoon, upang mabigyan ng kaligtasan ang maraming kaluluwa, O God. Panginoon, maraming salamat. Salamat, Panginoon, ipinaabot mo sa amin, Panginoon, ang habag at kaligtasan, Panginoon. Maraming salamat po, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy na maging maliwanag sa aming isip at sa aming espiritu, Panginoon, na kailangan ka naming manatili ang iyong espiritu sa bawat buhay namin, O God. To make us active, Lord. To make us alive, O God. To make the wonder of your Spirit, O God. Lord,
patuloy na mag-motivate sa aming Panginoon upang pagsikapan namin, Panginoon, na makagawa sa iyo. Pagsikapan namin, Panginoon, na makapagpatuloy sa iyo hanggang wakas, O God. Maraming salamat po sa Espiritu na ito, Lord. Lubin mo na ang church na ito, Panginoon, maging kasangkapan ng iyong pagliligtas, O God. Lubin mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Lord, maging kasangkapan ng kaligtasan ng maraming kaluluwa, O God. At salamat po, Panginoon, that you allowed us, O God, to be the disciple of you, Lord Jesus. Maraming salamat po, Lord, at sa mga bagong Kristiyano na narito ngayon, Lord. Panawigin mo, Panginoon, at patatagin mo ang kanilang mga pananampalataya sa iyo, God, upang nang sa ganun, Panginoon, maging matatag at matibay at hindi maguguro ang kanilang pundasyon na itinatag mo para sa kanila, O God. Balutin mo po kami lahat ng iyong banal na dugo, Panginoon, simula sa bata hanggang sa pinakamatanda, O God, upang hindi kami maagaw ng kaaway at makatanggap ang aming mga tainga ng kasinungalingan mula sa kaaway na makapagpapaladlag sa amin, Lord. Hindi namin ipinapahintulot ang kasinungalingan ng Diablo na ito sa aming mga tainga, sa aming espiritu, O God, kung paano niya nalason ang isipan at espiritu ni Eva at Adan, Lord. Lord, kami naman, O God, ay siselyuhan mo, Panginoon, ang katotohanan mula sa espiritu ng aming Panginoong Jesucristo. Wala ng espiritu, maasa kami, Panginoon, sa iyong patnubay sa araw-araw, O God, upang maibalik po namin, O Lord, kung ano ang sama-sama at kung ano ang samabuti, Panginoon. Maraming salamat po sa gabay mo, Panginoon, at sa kaliwanagan ng iyong mga salita, Panginoon, na ibinubuhos mo sa aming mga puso, O God, upang nang sa ganun, Lord, magkaroon kami, Panginoon, ng bahagi sa iyong kalwalati ang pagdating ng araw. Maraming salamat po, Lord. Bless everyone, O God. Ingatan mo po kami sa aming mga pag-uwi, O God. Ingatan mo po ang aming mga sasakyan, O God. Manatili po itong safe, Panginoon, at balutin mo po kami ng iyong banal na dugo. Samahan kami ng libo-libo ng mga mandirigmang anghel sa langit, O God, upang bumawi sa anumang mga balak ng kaaway, O God, at maluwalhati kami makarating at makauwi sa aming mga tahanan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa, O God. Lord, hayaan mo, hilingin ko sa iyo ang kasaganahan sa kanilang mga espiritu, O God, upang nang sa ganun, Panginoon, yung maging pundasyon nila, yung maging matibay, matatag, hanggang sa wakas, Panginoon, ang buhay na ito. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Bless everyone of us. Bless this church, O God. Pagpalain mo sa lahat ng pangangailangan, Panginoon, ang bawat isa, maging ang church sa ito, Lord. Salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at karangalan sa tanging pangalan mo po naman. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Oh, what's up?